This is an impeachable offense, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Napakabigat po na, kasi ang impeachable offense po, yung lang pong high crimes. Crimes hindi po impeachable yan. Pero yung culpable violation of the Constitution at saka yung high crime of betrayal of public trust, yan po ay impeachable talaga, walang kaduda-duda. Kaya Mr. Beloved President Bongbong Marcos, kung ayaw mong ma-impeach, dapat magkaroon po ng bagong, new treaty. Hindi yung before 1991, dapat after 1991. Ito, pag-usapan natin. Inihayag ng isang economic risk consultant na may nagawang impeachable offense si Bongbong Marcos Jr. Ngunit hindi ito pinag-uusapan ng mga mambabatas dahil para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, kontrolado ni BBM ang Kongreso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Halos araw-araw laman ng mga balita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment na nakaangkla sa mga personal na interes, galit at kagustuhang makapaghiganti ng mga makakaliwang rebeldeng grupo at politikong nasagasaan ng nagdaang administrasyon. Ang impeachment na ito laban sa ikalawang Pangulo ay ikinagalit ng milyon-milyong bumoto sa kanya noong nakarang eleksyon. Kaya naging mitya ito ng kaliwat kanan na rally ng mga supporter ng pamilyang Duterte sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lahat ng kaalyado ng kasalukuyang administrasyon ay naging maingay sa pagbibigay ng kanilang mga opinyon na nakatutok lamang sa Vice President ng bansa. Ngunit para sa isang geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasion, mismo ang Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos Jr. ay mayroong nagawang impeachable offense na hindi tinatalakay na... Ito, tandaan natin na importante. Maraming nagawa si BBM na impeachable offense. Yun lang, importante na yun. Saka natin puntahan yung mga detalye. But the fact remains, meron. Kaya lang may problema. Pero meron tayong solusyon. Ng mga mambabatas. Sa isang forum, sinabi ni Professor Pasion na nilabag ni BBM ang mga nakasaad sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga Amerikano at paglalagay ng missile system nila dito sa Pilipinas. Section 2 of Article 2 of the article on the Declaration of Principles and State Policies under sub-article on principles. And I will quote, "The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted..." Tama yan. Isa sa malaking kapalpakan mo, Marcos. Bakit sip-sip ka sa mga kano? Bakit pinapasok mo yung EDCA na yan? Nilalagay mo sa alanganin ang ating bansa. But wag tayo mag-alala. Ako'y naniniwala na tatanggalin ito ni Trump sa atin. Itong EDCA na ito. Pero gayon pa man, impeachable offense yan. Nilagay mo sa danger ang mga Pilipino, higit sa lahat yung mga sundalo dyan. Dahil madadamay tayo sa away ng China. Ikaw, BBM. Ikaw, yes, you are. Kasalanan mo lahat yan. Kasalanan mo yan. Pag may nangyari, kaya iyan ay maliwanag na isang rason sa dinami-daming rason na pwede kang ma-impeach, BBM. Principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, kapayapaan, equality, pantay-pantay with Russia, with China, with all countries of the world, justice, freedom. Ang nakakapagtaka dito kay Marcos, ang mahina ata talaga utak mong tao kay. Bakit ba tayo nakikisali sa away ng mga may away? Wala naman tayong kakayanan. Yung flood control project mo nga, hindi mo kayang solusyonan. Mahirap tayong bansa, sasali pa tayo sa gera-gera nang hindi naman natin away. Diba? I mean, hindi ko alam talaga kung itong si Marcos ay bobong talaga. Bobong Marcos o nagbobobobobohan lang eh. Pero kasi alam mo, may mga nagsasabi. Dahil may mga kaso to sa Amerika di umano na yung kanilang mga asset ay naka-freeze, no? So hindi natin alam kung anong talagang totoo dito. Pero isa daw 'yan sa mga rason. Okay? Hindi naman natin alam personally kasi wala naman tayo sa Amerika. Pero iyan, ang kasunduan, ang kapalit niyan, buhay ng Pilipino.
para makuha daw, di umano, ni Marcos ang gusto niya sa Amerika, ang itinataya niya buhay ng mga Pilipino. Masakit yan. Anong gagawin ng mga sundalo natin dyan? Cooperation with all countries of the world, not just America, and amity with all nations. Section 8 of the above article under the sub-article is state policies. And I quote the Constitution directly. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. And finally, on Section 25 of Article 18 on the transitory provisions. Ito, napakahalaga. After the expiration, hindi before, after the expiration in 1991, after 1991, ano ba tayo ngayon? 2024, di ba? After 1991, of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America concerning military bases, foreign military bases, troops, or facilities shall not be allowed in the Philippines. Yan, ang mga bases ng Amerikano, bawal. Hindi pwede sa Pilipinas. Anong ginawa? Pinalitan ng pangalan. Hindi US bases. Hindi US base. EDCA sites. Ayan si Marcos. Ha? Ayan ang mga style nila. Di ba? Pinalulusutan. Binabago ang mga pangalan. Binigyang diin ito na ang ginawa ngayon ng administrasyon kasama ang bansang Amerika ay isang impeachable offense. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng nakarang administrasyon na si Attorney Salvador Panelo, kahit na malinaw na impeachable ang ginawa ni Marcos Jr. ay hindi ito lulusot o pag-uusapan dahil kontrolado nito ang Kongreso. Yung impeachable process against the president, kalimutan nila yun. Wala yun. Kasi nga, hawak niya ang kontrolado niya ang Kongreso. Ang impeachment is a political numbers game. Tama naman si Attorney Sal Panelo dyan, ha? Yan eh, numbers game yan. Kaya nga, kanina dinidiscuss natin yung pirmahan. Okay? Hindi uusad ito sa Kongreso. Kasi ando doon yung pinsan niya, si Martin. So, hindi may impeach to si Marcos. Kaya nga ito ang nabubuong plano ng mga umuugong. And nasa sa inyo na po yan. Kung talagang mahal nyo si Marcos, alam nyo gagawin nyo. Kung sa tingin ninyo, sawang-sawa na kayo kay Marcos, isa lang po ang gagawin ninyo. Lahat ng mga kaalyado nito sa Kongreso, huwag nyo nang iboto. Bawi tayo. Sa 2025, alamin nyo na kung sino ba dyan sa lugar ninyo. Kasi wala tayong problema sa Senado eh. Alam natin yung iboboto natin, straight PDP tayo with Marcoleta and Pastor Kibuloy. Alam na natin sa Senado, kaya lang sa Congress, sa party list, ang iboboto nyo, especially sa party list, huwag kayong boboto ng komunista. Delikado tayo sa komunista. Pangalawa, diyan sa distrito ninyo, ang iboboto ninyo, yung siguradong sawang-sawa sa pagbumuka ni Martin at ni Marcos. Again, this is a numbers game. Kaya kung ang mananalong congressman ay kaalyado ng mga Duterte or kahit hindi kaalyado ng mga Duterte pero sukang-suka na sa ginagawa ni Martin at ni Marcos, yun ang iboto nyo. Una nating tanggalin si Martin. Dahil tatakbo ulit yan si Martin eh. Huwag nyo nang iboto. Maawa kayo sa bansang Pilipinas. Yan na si Martin ang may hawak ng Pilipinas eh. Siya na nagdidesisyon. Sino bang nagdidesisyon ng budget? Sino bang nagpapakulong na sa mga dyan nagpapakontempt? Si Marcos ba? Si Tamba? Yan ang presidente natin. Yan ang gumagalaw. Sino bang nagpapaimbestiga sa Duterte? Si Tamba. Unahin na nating tanggalin si Martin. Lahat ng sukang-suka kay Martin at kay BBM, yun ang iboto natin. Para meron tayong numero sa Congress. Walang problema sa Senado. Kaya nating kuhanin yan eh. Straight nyo lang yung PDP. Lalong-lalo na si Pastor Kibuloy at si Marcoleta.
sa Kongreso, pag nakuha natin ang numero, mai-impeach si Marcos. Tanong, kayo, panawagan, kaya nyo bang iboto yung mga kalaban nila Martin at ni Marcos? Yan ang importante. Kasi baka mamaya ngawa tayo ng ngawa, boto naman kayo ng boto. 'Di ba? Ang daming galit sa Marcos, mga diktador kayo. Binoto naman si Marcos. Baka mamaya galit na naman kayo kay Martin at kay Marcos, iboboto nyo naman. Hindi ko po kayo sinisisi kung nabudol kayo. Sa katunayan, gusto ko pa nga yun eh. Dahil kung nabudol kayo, ngayon nadala na kayo. Hindi nyo na uulitin yung pambubudol. Hindi na kayo papabudol ulit, I mean. Pero baka yung iba dyan, sawang-sawa na kayo, galit na galit kayo. Ang iboboto nyo naman, hindi kasi mabait si mabait mabait si Dan Fernandez eh. Hindi, gobernur pala tinatakbo na nung pambihira. Laguna, maawa kayo sa sarili ninyo. Kasi mabait si Barbers eh. Kilala siya ng pamilya namin. Kaya kahit galit kami sa kanya, boboto na. Wala tayo niyan pagka ganyan ang attitude nyo. Diba? Pero ito sa akin eh. Naniniwala ako, mapapansin nyo, tahimik ang Duterte. Hindi ganyan si PRRD. Labas yan ng labas sa media. Sa katunayan, may binitawan siya, di ba? Pupunta siya sa Manila at kakausapin ng AFP. After nun, tahimik na. At meron tayong naririnig na lahat po mangyayari sa 2025. Yung mga inaantay ng taong bayan sa 2025. Again, kung totoong sawang-sawa ka sa pagmumuka ni Marcos at ni Martin, do your part. Lalong-lalo na dyan sa distrito ni Martin. Pag binoto nyo pa yan, kasalanan nyo ang nangyayaring masama sa bansang Pilipinas. Do your part. Please lang po. Nakikiusap ako. Kung tunay ang galit ninyo, this is our time. Do your part. Huwag na po nating iboto. At meron tayong nababalitaan, impeachment will start against Marcos. Numero lang ang inaantay dyan sa Kongreso. Ipakita po natin ang puwersa natin. Paliwanag nito na kaya nakalusot ang impeachment laban kay VP Sara ay dahil nagtulong-tulong ang lahat ng kaalyado ni BBM. Correct, tama. Wala naman talagang kasalanan si VP Sara eh. Kaya lang pinagtutulungan siya eh. Ano pa gagawin nyo? Hello. Well, anyway, maglalabas po tayo ng listahan dahil pinag-uusapan na po yan kung sino-sino mga iboboto sa bawat distrito. Kasi very crucial po yung mga congressman. Sila yung mahilig mag-imbestiga eh. So, maglalabas po tayo kung sino yung mga sip-sip kila Martin at kung sino yung galit kila Martin. Nakalusot yung impeachment complaints. Dalawa pa labang kay VP Sara. Tatlo na ngayon. Kasi Tatlo na. Yung nagpapakulo niyan, kaalyado ng may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaya paano mo papaila ng impeachment yan? Dismiss ka agad yan. Deny. Wala. Hindi makakapasok yan. Kahit na sa ilalim ng saligang batas, iyan ay labag. Alam mo, tama ka naman. May punto si Panelo eh. Kahit sa mata ng batas, may nalabag to si Marcos. Ayaw niya pang diretsahan eh. Yan ay labag. May nalabag si Marcos. Yan, diretsahin na natin. May nalabag si Marcos. Okay na yon. For now, okay na yon. Nasa taong bayan na. Nasa atin na ang bola sa darating na eleksyon. Huwag muna nating isipin yung dayaan, etc. Let's do our part. Bumoto tayo ng tama, bantayan natin yung boto natin. Di ba? Matuto na tayong kumilatis.
Kung kayo marunong, pero dyan sa baryo nyo, kunwari liblib, hindi masyadong naririnig ang nangyayari sa Pilipinas, ikampanya mo. Ito, ipaliwanag mo. Do your part. Lahat po tayo may parte rito. Vlogger ka, broadcaster ka, may malaki kang channel, may maliit kang channel, or wala kang channel. Ikampanya nyo dyan sa lugar na yan kung sino yung mga sip-sip sa mga Marcos at mga Duterte. Sa ilalim ng saligang batas, Again, huwag nyo ikampanya na sila iboto. Sabihin nyo, wag silang iboto. iyan ay labag. Sa huli, sinabi ni Professor Herman Camentong Laurel, presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na sa susunod na taon ay kanilang paiigtingin ang kanilang kampanya laban sa ginagawang alyansa ni BBM at ng Amerika na Paano mo papailan Hindi lang ako kasi nakafocus sila sa EDCA. But hindi lang po EDCA. Hindi lang po EDCA ang problema. Maraming yung flood control projects na lang ni BBM. Impeachable na yan. Kasi isipin mo, pinagmalaki niya billion sa nagagastos and yet ganyan. Yung bintang nga sa kanyang drug test ay na siya ay bangag. Hindi niya kayang patunayan na hindi siya bangag. Ayaw niya magpa-drug test. Napakadami pong nalabag ni Marcos at let's not focus doon sa mga iilan lang. Di ba? Ang i-focus natin, may nalabag siya, marami siyang nalabag, and then yung ating part.